A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ako ay nagpapakupkup sa Allah laban sa isinumpang si Satanas. Ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay tanging sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang tanging tagapaglikha ng buong sanlibutan at ng buong sangkatauhan. Sa Kanya lamang tayo dapat sumamba. Sa Kanya lamang tayo dapat humingi ng kapatawaran ng ating mga pagkakasala. Sa Kanya lamang tayo dapat magpapakupkup laban sa kasamaan ng ating mga sarili at mga gawa. At sa Kanya lamang tayo dapat humingi ng patnubay laban sa isinumpang si Satanas. Sino man ang may gabay mula sa Allah, walang makapagliligaw sa Kanya. Ngunit sino ang nasa pagkakaligaw, walang makapaggagabay sa Kanya maliban ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ako ay sumusumpa na walang ibang Diyos na dapat sasambahin maliban ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ako ay sumasaksi na ang propeta Muhammad, mapasakanya nawa ang kapayapaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay ang kanyang huling sugo, propeta ng Allah. Naway ang kapayapaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasakanyang mga propeta na nauna pa sa kanya, at sa kanyang pamilya, at sa kanyang mga kasamahan, at sa lahat ng mga jin at tao na tumatahak at tatahak pa sa tamang landas hanggang sa huling araw ng paghuhukom. Mga kaibigan, mga kababayan, sa muli ngayong hapon na ito ay ating pasasalamatan ang ating tagapaglikha at Kanya tayong binigyan ng pagkakataon na mapag-usapan natin at mapag-aralan ang mahalagang bagay para po sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa sa araw ng paghuhukom. Mga kaibigan, mga kababayan, hayaan niyo munang babatiin ko kayo ng pagbati ng mga Muslim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naway ang kapayapaan at pagpapala ng ating tagapaglikha ay mapasa ating lahat ngayong hapong ito. Mga kaibigan, mga kababayan at mga mahal ko sa buhay, sa hapong ito, medyo mas mabigat ang aking pakikiusap sa inyo sa kadahilanan na batid natin na hindi natin alam kung tayo ay muli pang magkakasama. Kailangan ngayong araw na ito ay maibigay ko sa inyo ang pinakamagandang balita. At ito ang pamagat ng ating talakayan ngayong hapong ito. Ang magandang balita na aking ibabahagi sa inyo ngayon. Sana po ako po ay nakikiusap na sana pakinggan po ninyong mabuti ang bawat sasabihin ko. Hindi po malalim na mga salita ang aking bibitawan. Lahat po ay madaling maunawaan. Napakahalaga, mga kaibigan, mga kababayan, na ang magandang balita na ibabahagi ko sa inyo, kailangan isa-isahin po natin ang ibig pakahulugan. Katulad halimbawa, gaano ba kahalaga sa atin
ang maunawaan na ang buhay sa mundo ay buhay ng pagsubok, buhay ng paghahanda, at buhay ng pagpapaalipin lamang sa ating tagapaglikha. Ito ang kailangan paulit-ulit nating pag-aaralan. Huwag po nating bigyan ng puwang ang mga kasabihang mahirap iwanan ang kinamulatan o kinagisnan. Mga kaibigan, mga kababayan, tandaan po natin na ang araw ng paghuhukom ay talagang darating at darating. Wala pong magbabato sa mundong ito. Lahat ng may buhay ay makakaranas ng kamatayan. Ito ang maliwanag na sinasabi ng ating tagapaglikha sa banal na Quran. Kaya po, mga kaibigan, mga kababayan, ang magandang balita na sinasabi ko, mayroong kaligtasan sa Islam na maaari pong bigyan po ninyo ng halaga. Bigyan po ninyo ng pagkakataon na ito ay mapag-aaralan. Uulitin ko po, gaano ba kahalaga sa atin ang tinatawag na araw ng paghuhukom? Sa araw ng paghuhukom, mga kaibigan, mga kababayan, yun ang lugar kung saan tayo mananatili ng walang hanggan. Ngunit, ang lugar na yun ay dalawa ang ating patutunguhan. Walang hanggang parusa kapag mali po ang ating paghahanda. Walang hanggang paraiso o kasiyahan kapag tama ang ating paghahanda at pumasa tayo sa mga pagsubok ng ating tagapaglikha. At higit sa lahat, kailangan natin mapag-alaman na ang pagiging alipin lamang sa ating tagapaglikha, ito ang ating gagawin sa buhay na ito. Uulitin ko, mga kaibigan, mga kababayan at mahal ko sa buhay. Ang buhay na ito kung saan tayo ngayon naroroon. Mayaman ka man, mahirap ka man, pari-pariho lamang po na pagsubok yan. Kaya ito ang magandang balita na dapat ko pong ibahagi sa inyo. Gaano ka man kayaman, gaano ka man kahirap, yan ay parehong pagsubok lamang. Huwag po nating sabihin na ikaw ay mayaman, napakaswerte mo. Dahil napakasimple lamang po ang titignan natin. Ang halimbawa lamang, kapag ikaw ay nagtrabaho sa abroad at malaki ang inyong sinasahod, pag uwi mo, talagang gabandel ang iyong mga dala-dalahin. Ngunit kapag ikaw ay pumunta doon at nagtatrabaho at simple lamang ang trabaho mo, pag uwi mo, baka isang bag lamang ang iyong bitbit. Tignan po ninyo, pagdating nyo sa custom, lahat ng inyong gamit ay bulaklatin. Titignan kung mayroong mga tinatawag na taxable. Kapag mayaman ka, ibig sabihin marami kang dala-dalahan, marami kang ipresenta, marami kang titignan. Pero kapag halimbawa isang bag lamang binuksan mo, tuloy-tuloy na ang iyong paglabas sa custom area. Ibig sabihin, mga kaibigan, mga kababayan, sa araw ng paghuhukom, pag ikaw ay mayaman, marami po ang mga katanungan
Saan mo kinuha yung yaman mo na yan? Saan mo ginastos? At ano ang ginawa mo sa yaman na yan ay pinagkatiwala lamang sa iyo? Ito yung mga bagay na kailangan po nating tignan. Napakabigat po na responsibilidad. Pag ikaw naman ay mahirap, kapag ang ginagawa mo sa iyong buhay sa mundong ito ay wala ka nang ginawa kung hindi magreklamo, lahat, hirap, lahat, parang nagtitiis ka, nahihirapan ka, sinisisi mo pa ang iyong tagapaglikha, bakit ginawa kang mahirap? Lahat ng ito ay hindi natin batid na yan ay parehong pagsubok. Sabi ng iba, masarap subukan kapag ikaw ay mayaman dahil matitikman mo ang lahat. Pero mga kaibigan, mga kababayan, diyan mo masusukat ang iyong sarili. Tandaan po natin, mga kaibigan, mga kababayan, ang tao ay espesyal na nilikha ng ating tagapaglikha. Kailangan natin maunawaan na ang tao ay kanya itong nilikha at binigyan ng lahat-lahat at ginawa pang tagapagmana o tagapag-ayos, tagapagbantay ng kanyang mga nilikha. Ngunit, dahil sa binigyan niya ang tao ng sapat na katalinuhan, ito po ang ating babantayan. Susubukin ka, kailangan mong paghandaan, at tignan mo kung paano mo maliligtasan ang mga pagsubok at paano mo hahanda ang sarili mo para po sa pagdating ng araw ng paghuhukom. Mga kaibigan, mga kababayan, madalas po sa aking pakikipag-usap sa kapwa nating tao, madalas sasabihin po nila, ano ba ang pangalan ng inyong Diyos? Kaibigan, mga kababayan, very unique, kakaiba po sa Islam. Iisa lamang po ang pangalan ng ating tagapaglikha at siya mismo ang nagsabi ng kanyang relihiyon, ng kanyang pangalan kung sino siya. So, ibig sabihin, mga kaibigan, mga kababayan, ang ating tagapaglikha, batid natin na talagang makapangyarihan siya. Titingin lamang tayo sa kalawakan, titignan lamang natin ng ating kapaligiran, at makikita na natin ang kapangyarihan ng ating tagapaglikha. Mga kaibigan, mga kababayan, ito po ang pakinggan po ninyong mabuti. Sinabi mo mismo ng ating tagapaglikha sa chapter 20 verse 14. Ang sabi po niya, Innani anallahu la ilaha illa anna pabudni wa akimi salata lidikri. Na ang ibig sabihin po, katotohanan, sabi ng Allah, ako ang Allah, ako ang inyong tagapaglikha. Walang ibang dapat sasambahin maliban sa akin. At itayo ninyo ang pagdarasal upang pag-alaala sa akin. So siya mismo ang nagsabi ng kanyang pangalan. Hindi po ito ginawa ng kahit sino man na mga Muslim. Bagkus, ang Allah subhanahu wa ta'ala mismo, ang ating tagapaglikha,
ang siyang nagsabi ng kanyang pangalan. Tignan po ninyo, sa ibang mga sekta o relihiyon, ilan ang pangalan ng inyong pinaniniwalaang Diyos? Nagkaluko-luko, nagkagulo ang tao dahilan sa pangalan lamang ng Diyos. Mga kaibigan, mga kababayan, kailangan po na sikapin natin, na maunawaan natin ang mga bagay-bagay na napakahalaga. Huwag nating ibilang ang ating paniniwala, ang ating pananampalataya sa sinasabi natin, bawal manigarilyo. Pero ano ang ginagawa ng karamihan? Dahil sa addicted na po sila sa paninigarilyo, baliwala po sa kanila na sila ay magkakasakit ng kanser sa baga, kanser sa lalamunan. Basta ang pinahalagahan po nila ay ang kanilang gusto, ang kanilang mga desire, ang kanilang nais. Ganon din po, sinabi ng kasulatan, bawal kainin ang baboy. Pero po, nakita po natin kung gaano kasama ang dulot ng hayop na ito. Kailangan po tignan natin ang ating mga scriptures ng ating babasahin. Talagang napakabigat ang utos ng ating tagapaglikha, ang Diyos na makapangyarihan. Huwag kainin ang karni ng baboy dahil ito ay marumi para sa inyo. Tignan po ninyo kung ano-ano ang mga sakit na dumarating sa atin. Kung minsan hindi na po alam ng ating mga doktor kung paano po nila ito bigyan ng lunas. Kaya sa ating kaligtasan sa araw ng paghuhukom, huwag po nating baliwalain itong magandang balita na aking ibinabahagi sa inyo ngayon. Marami na po akong naibahagi sa inyo ng mga katuruan sa Islam, na ito ay pinagsisikapan ko kung paano ko maiparating sa inyong lahat. Dahil sa sinasabi ko, mahal ko po kayo. Ibig ko po kayong makasama hindi lamang sa mundong ito, kung hindi kahit doon sa kabilang buhay. Mga kaibigan, mga kababayan, hindi ko man po kayo pwedeng pilitin kung ano ang nais ninyo. Ngunit, ako'y nagmamakaawa, humihiling sa inyo na sana'y bigyan ninyo ng pagkakataon ang inyong mga sarili. Dahil nakikita na po natin ngayon, kahit saang bahagi ng mundo, pumuputok ang mga bulkan. Ilan na po ang namamatay. Tsunami. Marami na po ang mga kalamidad na nangyayari sa ating kapaligiran. Climate change, sinasabi ng karamihan. Ngunit ito na po ang sinasabi natin. Sa kadahilanan na ang tao ay binigyan ng katalinuhan ng ating tagapaglikha at hindi po nila ginamit para sa ikabubuti ng kanilang mga sarili, ito po ang nangyayari. Tayo na mga tao mismo na siyang pinagkalooban ng pagkakataon ng ating tagapaglikha na magbantay, na magsaayos ng kanyang mga nilikha, tayo ang unti-unting sumisira sa kanila. Walang ibang ginagawa ang tao kung hindi makipagpaligsahan. Sino ang mayaman, sino ang matapang, sino ang malakas. Ito po ang resulta ng lahat ng ito.
Sino ang may kakayahan gumawa ng bomba? Sino ang may kakayahan na gumawa ng kung ano-ano? Sino po ang gumagawa ng pagsira ng ating daigdig? Tayo rin po ng mga tao. Kaya tignan po ninyo mga kaibigan, mga kababayan. Matalino ang tao. Pero kapag inisip po natin ang kaligtasan natin sa araw ng paghuhukom, wala pong ibang kasagutan maliban ang kaligtasan sa araw ng paghuhukom ay nasa pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kautusan ng ating tagapaglikha. Mga kaibigan, mga kababayan, ang ating tagapaglikha ay makapangyarihan. Siya ang pinakamaawain. Sa Kanya lahat tayo umaasa. Ngunit tandaan natin, mga kaibigan, mga kababayan at mahal ko sa buhay, ang ating tagapaglikha ay walang pangangailangan. Napakaliwanag po nito sa banal na Quran. Chapter 112 ng banal na Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Maliwanag po ang sinabi ng ating tagapaglikha. Sabihin mo, O Muhammad, ang Diyos ay tanging nag-iisa. Siya ang pinakadakila. Hindi siya ipinanganak at hindi siya nanganganak. At sa Kanya ay walang katulad. Mga kaibigan, mga kababayan, sa ating kapanahunan ngayon, dahilan sa ating sinasabi na kinagisnan at kinamulatan, ang ating paniniwala, nag-iisa lamang ang Diyos. Pero tignan po ninyo kung ano ang ginawa ng mga tao. Sino man ang namumuno ng simbahan, sa kanila nagsisimula ang mga katuruan. Tinuturo nila, iisa lamang ang Diyos, ngunit nagkaroon siya ng 3 persona. Ito ang mga bagay na kailangan po talaga nating pag-aralang mabuti. Ang Diyos na makapangyarihan, siya ay lubos na makapangyarihan dahil nilikha niya ang buong sandaigdigan. Ito ay makita natin kung gaano kamakapangyarihan ang ating tagapaglikha sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha. Nilikha niya ang lahat ng ito para sa atin. Ngunit tayo naman ngayon ang unti-unting sumisira sa mga ipinagkakatiwala sa atin ng ating tagapaglikha. Mga kaibigan, mga kababayan, ito ang nakakalungkot na katotohanan. Ngunit ngayon, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Kaya ibinabahagi ko po sa inyo ngayon ang magandang balita na mayroong kaligtasan sa Islam. Ano ba ang Islam? Islam, napakasimple lamang po. Ito ang tinatawag natin na batas ng ating tagapaglikha. Sa pamamagitan ng mga batas na ito, ginawa na perfecto ng Propeta Muhammad, mapasakan niya nawa ang kapayapaan ng Allah. Kaya makita po ninyo sa loob ng katuruan ng Islam,
kahit sa loob ng mga masjid o bahay-sambayan. Allah, Muhammad. Bakit po? Dahil ang Islam, ito ang batas ng ating tagapaglikha at kung paano natin gawin ito ayon sa pagsagawa ng Propeta Muhammad, mapasa kanya nawa ang kapayapaan na walang dagdag at walang bawas. Ibig sabihin, mga kaibigan, mga kababayan, konkretong basihan ang sinusunod ng mga Muslim. Kaya halos lahat ang mga Muslim na nagmamahal sa inyo, sinisikap po talaga na maibahagi ang katuruan ng Islam. Napakasimple. Islam ay ang pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kautusan ng ating tagapaglikha. Ano ang isasagot kaagad ng mga tao? Wala naman yan sa loob ng Biblia. Mga kaibigan, mga kababayan, paano mo makikita sa loob ng Biblia ang katagang Islam na ito ay isang Arabic? Pakaralan po ninyo, mga kaibigan, mga kababayan. Ang Biblia, kung ating babalikan ang kanyang simula, ay nasa Greek language po ito. Na hindi ito ang salita ni Propeta Jesus. Ang lingwahe ni Propeta Jesus ay Aramaic. Ito ay kapatid na lingwahe ng Arabic at ng Hebrew. So nangangahulugan, mga kaibigan, mga kababayan, dapat alamin ninyo sa loob ng inyong kapahayagan ang ibig sabihin ng Islam. Pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kautusan ng ating tagapaglikha. Tingnan po ninyo, ayaw kong makipagdebate, makipag-argumento sa inyo. Ngunit basahin niyo po. May katalinuhan din naman po kayo eh. Pero, lahat ng mga propeta sa lumang tipan at saka sa bagong tipan, lahat po ay itinuturo nila ang pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kautusan ng ating tagapaglikha. Tingnan po ninyong mabuti, mga kaibigan, mga kababayan. Huwag niyong hanapin ang katagang Islam dahil Arabic po ito na kataga. Napakaliwanag po. Basahin lang po ninyo ang kahulugan ng inyong mga kapahayagan. Lahat ng mga sinasabi ng inyong mga propeta. Pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kautusan ng inyong tagapaglikha. Sa bagong tipan, basahin po ninyo ang gawa po na ebanghelyo ng 4 na ebanghelista, Matthew, Marcos, Lucas at Juan. Sinasabi po nila pari-pareho, sambahin ang Diyos na tagapaglikha ng buong katapatan, ng buong lakas at ng buong kaluluwa. Ito po ang pangunahing batas ng ating tagapaglikha. So, kailangan po lamang natin unawain ano ang sinasabi ng ating mga taong naggagabay sa atin. Pagsunod, pagsuko at pagtalima. Ito po ang kahulugan ng Arabic na katagang Islam. Ang tunay na relihiyon, makikita po natin, mga kaibigan, mga kababayan, ito ang nagtuturo
kung paano po natin gawin ang mga bagay sa pamamagitan ng ating mga propita, dahil sila ang mga taong pinadala ng ating tagapaglikha upang maunawaan natin ang ating mga kapahayagan na ipinagkaloob sa atin. Ang nakakalungkot lamang, mga kaibigan, mga kababayan, sa Islam, ito po ang masasabi ko na magandang balita, kasi ang basihan ng mga Muslim ay konkretong basihan. Ang kanilang kapahayagan ay nagmula mismo sa tagapaglikha. Ito po ang banal na Quran. Ipinahayag ito ng ating tagapaglikha sa pamamagitan ng Anghel Gabriel. Ang Anghel Gabriel, siya po ang anghel ng kapahayagan. Ibig sabihin, ito rin po ang sinasabi ninyo sa inyong relihiyon, the Holy Spirit. Ang Holy Spirit na sinasabi po ninyo ay hindi po ito yung kalapate na puti. Kung hindi ang Holy Spirit, ay ito po ang katotohanan ng Anghel Gabriel. Siya po ang anghel ng mga revelasyon. Ngunit, ito po ang katotohanan. Ang mga Muslim naniniwala po sa 5 aklat ng kapahayagan. Una, ang suhuf na ipinagkaloob kay Propeta Abraham. Ang pangalawa, ang Torah na ipinagkaloob kay Propeta Moses, kung saan nakapaloob ang 10 utos. Ang pangatlo ay ang Salmo ni David. Ang pang-apat, ito po ang Ebanghelyo ni Jesus. Ano po ang pinangahawakan ninyo? Ay ang Ebanghelyo ayon kina Matthew, Marcos, Lucas at Juan. Nasaan po ang Ebanghelyo na si Jesus ang nagsabi? Ito po ang kailangang bigyang pansin. Kailangan po, wag natin bigyan ng ibang kulay ang mga katotohanan. Kailangan po, tignan po natin in the right perspective kung ano ang mayroon. Dahil yung katotohanan na yun, yan po ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan, ang paraiso ng ating tagapaglikha. Ilang beses ko na po ito inulit-ulit na ang banal na Quran, ito po ang aklat na purong salita ng ating tagapaglikha. Kaya ang hamon ko po sa lahat ng mga kasamahan ko sa pag-uusap tungkol sa iba't ibang relihiyon, kapag sasabihin ninyong pag-aralan natin ang lahat ng scripture, mamamatay na muna tayo bago tayo makarating sa sinasabi nating unity. Ang hamon ko, simulan po natin sa Islam. Simulan po natin ang scripture kung saan hanggang ngayon nananatili ito sa kanyang orihinal na kaanyuan. Mga kaibigan, mga kababayan, gaano man kahaba ng ating pag-uusap, simple lamang po ang dapat nating isipin. Uulitin ko, ang ating tagapaglikha, ang siya mismo nagsabi kung sino siya. At sa banal na Quran, chapter 51, verse 56, sinabi ng ating tagapaglikha,
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا يَعْبُدُونِ. Nilikha ko lamang ang mga jin at tao upang ako lamang ang dapat nasasambahin. Napakaliwanag po nito mga kaibigan, mga kababayan. Maraming bahagi sa banal na Quran. Kapag inyong bigyan ng pansin, bigyan ng pagpapahalaga, kaligtasan ng inyong kaluluwa ang siyang makakamit po natin dahil yan ang mga salita na kailangan po nating pag-aralan dahil yan ay nagmula mismo sa ating tagapaglikha. Ito po ay salita ng ating tagapaglikha na siya lamang ang dapat nating sasambahin. Sino ba ang ating tagapaglikha? Siya ang lumikha ng buong sanlibutan at ng buong sangkatauhan. Makapangyarihan ang ating tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Anuman ang kanyang naisin, kanya lamang sasabihin ng kanyang matalinghagang salitang kun fayakun. Maging at naging kung anuman ang naisin niya. Yan ang ating tagapaglikha. Tignan po nating mabuti. Ang ating tagapaglikha ay nilikha niya ang siyang daigdigan na higit na makapangyarihan kaysa paglikha niya ng tao. Ang tao ay nilikha ng ating tagapaglikha sa 4 na paraan. Una, nilikha niya si Adan sa pamamagitan ng pinaghalong alikabok at tubig. Ito ay ang putik. Doon sa putik, sinabi niya ang kanyang salitang kun fayakun. Naging si Adan ang putik. Ganun ka makapangyarihan ang ating tagapaglikha. Mga kaibigan, mga kababayan, hindi pa ba sapat na katibayan ito? Lahat tayo naniniwala na nilikha ng Diyos si Adan sa pamamagitan ng putik, pinaghalong alikabok at tubig. Dahil ang alikabok ay walang buhay, sabi ng Allah. At sinabi naman niya, lahat ng may buhay ay nagmula sa tubig. Kaya po, pinaghalo niya ang alikabok at tubig at ito ay naging putik at dito sa putik, dito niya sinabi ang kanyang salita, maging si Adan ka. Automatic, naging si Adan ang putik. Ibig sabihin, mga kaibigan, mga kababayan, yun ang unang tao na nilikha niya. Ang pangalawang tao ay si Iba. Nilikha niya si Iba sa pamamagitan ng tadyang ni Adan. Kumuha lamang siya ng isang tadyang ni Adan at sinabi niyang maging si Iba ka. Naging si Iba ang tadyang ni Adan. Ganun ka makapangyarihan ang ating tagapaglikha, mga kaibigan, mga kababayan, mga mahal ko sa buhay. Hindi po nangangahulugan na ito ay isang magic. Kung hindi, ito ay katotohanan na ang ating tagapaglikha ay makapangyarihan. Nilikha niya ang anumang naisin niya sa pamamagitan ng kanyang salita. Nandyan na si Adan, nandyan na si Iba. Ano ang mayroon? Sa lalaki ay nandun yung sperm, similya ng lalaki. Sa babae nandun yung similya ng babae at ang bahay bata. Nakita po ninyo. Makapangyarihan ang Diyos, pero ipinakita po niya sa atin sa pamamagitan ngayon ng makabagong kagamitan kung paano nabubuo ang bata. So nangangahulugan, tayong lahat, tayo ay nagmula sa ating tatay at nanay. Ibig sabihin,
Mula sa katawan ng lalaki, nandyan yung sperm. Sa katawan ng babae, nandyan yung egg cell at ng bahay bata. At sa loob ng 9 na buwan, tayo po ay nabuo. Nakita po natin, makapangyarihan talaga ang ating tagapaglikha. Si Adan nagmula sa pinaghalong alikabok at tubig, mula sa putik. Si Iba ay nilikha niya mula sa tadyang ni Adan. At tignan po natin na mas malalim ang pakahulugan. Si Iba ay nagmula sa lalaki na walang babaeng kasangkot. Tayo ay nagmula tayo sa ating nanay at tatay, sperm cell, egg cell at bahay bata, tayo po ang lumabas. Ang pang-apat na tao na nilikha po ng Diyos na makapangyarihan, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ay ang katauhan ni Propeta Jesus. Dito nagkakagulo ang tao sa kadahilanan na kung sino man ang magaling magsalita, may karisma sa kanyang pananalita, nababaluktot po niya ang mga katotohanan at marami ang naniniwala. Sinasabi ng karamihan, dahil si Jesus ay walang ama, ang kanyang ama ay ang Diyos. Mga kaibigan, mga kababayan, tignan po ninyo sa katuruan ng Islam. Sabi ng Allah, ang pagkakalikha kay Propeta Jesus ay katulad lamang ng paglikha niya kay Adan. Paano ba niya nilikha si Adan? Sinabi lamang niya ang salitang kun fayakun sa putik. Ibig sabihin, ang makapangyarihang salita ng ating tagapaglikha, ito ang dala ni Anghel Gabriel tungo kay Maria. Kaya sa Islam, ang katauhan ng Birheng Maria ay talagang nirerespeto ng mga Muslim ang kanyang pagiging birhen. Makikita po natin ito, mga kaibigan, mga kababayan, kung paano nirespeto ang pagkatao ng Birheng Maria. Ang banal na Quran mismo, sa chapter 19, ito ay nasa pamagat Surah Maryam or chapter Mary. Ibig sabihin, dito nalalaman ng mga Muslim ang katauhan ni Virgin Mary. Kaya mga kaibigan, mga kababayan, ang pagkakalikha kay Propeta Jesus ay sa pamamagitan ng salitang dala ni Anghel Gabriel kay Maria. Ang sabi ng Anghel Gabriel, "O Maria, ikaw ay pinili sa lahat ng kababaihan sa buong sanlibutan, at ikaw ay magkakaanak at tatawagin siyang si Jesus." Ganun lamang kasimple ang pagkakalikha kay Propeta Jesus. Mga kaibigan, mga kababayan, tignan po natin na may katalinuhan ang mga sinasabi ng ating mga kapahayagan. Sa kadahilanan na ang Ebanghelyo ni Jesus na dapat ito ay nasa Aramaic, ito ngayon ay nasa lingwahe ng Greek at ito ang Biblia. Ang Biblia, mga kaibigan, mga kababayan, ako bilang tao, bilang isang Muslim, nirespeto ko pa rin po yan dahil may mga salita ang ating tagapaglikha sa loob ng Biblia. Pero, bakit hindi ko po ito matatanggap na purong salita ng Diyos? Dahil mismo ang ating mga writer, tagapagsulat ng Biblia, sila mismo ang nagsasabi. Mayroon po akong Biblia, the Scofield Bible.
Ang lahat na nakasulat sa pula, ang sabi ng mga tagasulat na yan, ay ang salita ng Diyos. Kaya kapag tinignan po ninyo ang loob ng Scofield Bible, baka ilang pahina lamang po ang nakasulat sa red ink, sa pulang tinta. Ibig sabihin po, lahat ay gawa-gawa na lamang ng mga tao. Kaya mga kaibigan, mga kababayan, hindi po mga Muslim ang nagsasabi. Ang inyo mismong namumuno ang nagsasabi na ang Biblia sa ngayon ay obsolete na it needs revision. Ilang beses na po ba binabago ang Biblia upang iangkop sa tinatawag natin na paniniwala ng nasa kasalukuyan. Mga kaibigan, mga kababayan, simple lamang po. Ang salita ng Diyos, kailanman hindi po ito mababago ni sino man. Ang tunay na relihiyon, ito ay nagmula sa ating tagapaglikha. Hindi ito pwedeng gayahin. Hindi po ito pwedeng gawin para sa kapakanan ng isang grupo o mga tao. Marami po ang yumayaman dahil sa relihiyon. Kapag magaling ka magsalita, charismatic ka, sigurado po ako may sarili kang simbahan. Pero dito sa Islam, makikita po natin na tayo ay labis na nagpapasalamat sa ating tagapaglikha. Nandyan ang mga Middle East countries kung saan ang mga Arabo ang nananatili sa kanilang pananampalataya. Na ito ang kasaysayan ng ating bansa. 13th century, dumating ang Arabong misyonaryo sa Tubig Indanan, Sulu. At doon po natin nabatid sa kasaysayan si Sharif Makdum, ang siyang dumating at isinabuhay ang pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kautusan ng dakilang tagapaglikha. Kasaysayan ang magpapatunay na ang mga katubo na talagang nakita nila kung gaano pala kaganda ang buhay ng isang Sharif Makdum ay kanila itong sinunod, kanilang niyakap na wala pong kaguluhan. Ibinahagi po nila ang katuruan ng Islam sa lahat ng mga tao sa kanilang kapaligiran. At nakita po natin sa kasaysayan, andon dumating si Rahal Abu Bakar, si Sharif Kabungsuan, na sila ang nagpalaganap ng Islam sa buong Mindanao. At dumating naman ang 10 dato na nagmula sa Borneo. At mga kaibigan, mga kababayan, halos sa kasaysayan po natin, makikita po natin na ang Islam ay nasa loob na mismo ng ating bansa bago dumating ang mga Kastila na sila ang may dala ng cross at pilit na pinatatanggap sa ating mga kababayan. At sino man ang hindi tumanggap ay kanila itong papatayin. Kaya ang ating mga ninuno na nakakaligtas po sa kamatayan, sila po ay naging mga Kristiyano. At diyan po natin makikita at nababatid
Nasimula ang kaguluhan sa ating bansa nung sinakop tayo ng mga Kastila. Kasaysayan po ang magpapatunay nito. Kaya kung minsan ang ating mga kaibigan, mga kababayan, nagdidebate, pero hindi po yan ang solusyon. Kailangan po natin isa-isahin sa magandang pag-uusap, sa magandang paraan upang matutunan po natin ano ba ang tamang katuruan, ano ba ang tamang batayan. Kasi ang tamang batayan, kailangan po na ito ay ipinagkaloob sa atin na talagang wala pong bahid pag-aalinlangan. Ang banal na Quran, uulitin ko po, mula sa Allah, dala ng Anghel Gabriel, lahat ng ipinahayag ng Anghel Gabriel sa Propeta Muhammad, mapasa kanya nawa ang kapayapaan ng Allah, ay kanya itong nasasaulo. At ang bawat nasasaulo po niya, ay kanya naman itong ibinabahagi sa kanyang mga kasamahan direkta. Ibig sabihin, ang banal na Quran ay kumplito na mula sa simula hanggang katapusan, buhay na buhay pa ang Propeta Muhammad, mapasa kanya nawa ang kapayapaan ng ating tagapaglikha. Mga kaibigan, mga kababayan, hindi lamang po yan ang magandang balita na ibig kong iparating sa inyo. Kaya sinabi ko na may konkretong basihan ang mga Muslim dahil ang banal na Quran, magmula ng ipinahayag ito hanggang sa ngayon, wala pong pagbabago. Ibig sabihin, buhay na buhay pa ang Propeta Muhammad, mapasa kanya nawa ang kapayapaan ng Allah, ay kumplito na ang banal na Quran. Ibang mga bahagi nito ay naisulat ayon sa kasaysayan sa mga dahon ng kahoy, balat ng kahoy, malalapad na bato, malalapad na balat ng hayop. Ngunit, lahat ng kapahayagan ay sa ulado ng libo-libo sa mga kasamahan ng Propeta Muhammad, mapasa kanya nawa ang kapayapaan ng ating tagapaglikha. So, ibig sabihin mga kaibigan, mga kababayan, napakadali lamang po nating unawain. Dito sa magandang balita na ibinabahagi ko po sa inyo ngayon, katotohanan na ang banal na Quran, magmula noon nang ipinahayag ito, paano ito napanatili sa kanyang orihinal na kaanyuan. Ang Allah mismo ang nagsabi sa banal na Quran, amin itong ipinadala at amin itong proteksyonan. Now, paano po na proteksyonan ang banal na Quran? Ang banal na Quran ay naproteksyonan po sa pamamagitan ng pagsasaulo ng lahat ng mga Muslim sa lahat ng henerasyon. Kahit sa ating kapanahunan ngayon, mga kaibigan, mga kababayan, milyon sa mga tao sa buong mundo ang nakakasaulo ng banal na Quran from cover to cover. Ibig sabihin, mga kaibigan, mga kababayan, bigyan po natin ng pagkakataon ang ating mga sarili. Mahaba po na talakayan, ngunit ito lamang po ang aking mabahagi sa inyo, ang magandang balita na sa araw ng paghuhukom, mayroon pong kaligtasan at ang kaligtasan ay nasa Islam. Ang pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kautusan ng ating tagapaglikha. Sa kadahilanan na mismo ang ating tagapaglikha ang siyang nagsabi
sa banal na Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu Islam Madina. Na ang ibig sabihin, mga kaibigan, mga kababayan, sa araw na ito ay aking ginawang ganap ang pagtulong sa inyo at aking ipinag-uutos ang pagsunod, pagsuko at pagtalima. Ito ang Islam na inyong maging relihiyon. At itayo ninyo ang pagdarasal upang pag-alaala sa akin. Mga kaibigan, mga kababayan, ang ating tagapaglikha ay hindi po diktador. Kanya pong sinasabi sa banal na Quran, sino man ang maghanap ng relihiyon maliban sa Islam, ito ay kailanman hindi niya ito tatanggapin mula sa kanila. At sa araw ng paghuhukom, maging kasama sila sa mga talunan. Mga kaibigan, mga kababayan, marami ang mga tao na nangangailangan po ng mga katibayan. Ngunit sa aking kakayahan, aking sinikap na magampanan ko po ang simple na mga katuruan na maaring magabay sa inyo na hanapin ang katotohanan upang makamtan natin pare-pareho ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa sa araw ng paghuhukom. Tandaan po natin, ang buhay sa mundo ay buhay lamang ng pagsubok, paghahanda, at ang kaligtasan ay nasa pagiging alipin lamang ng ating tagapaglikha. Marami pa pong bahagi ng magandang balita ang aking ibabahagi sa inyo sa mga susunod pa po na mga pagsasama natin. Hindi sa isang upuan lamang natin pag-usapan itong mga magagandang balita dahil ito ang pinakadakilang balita para sa ating lahat. Kaya huwag po niyong pagsawaan ang aking mga sinasabi dahil sisikapin ko po na saliksikin pa ang mga bagay-bagay na ito ang magbibigay sa atin ng pagsisikap kung paano po natin makamtan ang daan. Paano natin makikita ang katotohanan, ang kaligtasan ng ating kaluluwa sa araw ng paghuhukom. Mga kaibigan, mga kababayan, ako po ay nananawagan po sa inyo, hindi sa ano pa mang mga kadahilanan, bagkus ito po ay pakinggan po ninyo at pag-aralan. At huwag po ninyong ipagkait sa inyong mga sarili ang magandang balitang ito upang sa simula ay inyo pong mapag-aralan at damhin kung paano po ang tunay na daan, tunay na paraan, kung paano natin makakamtan ang buhay na walang hanggan. Uulitin ko, walang magbabato sa mundong ito. Lahat po tayo ay makakaranas ng kamatayan. At ang kamatayan ay huwag po natin katakutan. Ito po ay dapat nating paghahandaan. Kaya sa akin ngayon, sa edad kong ito,
pinaghahandaan ko po ang aking kamatayan. Kaya kasama ko rin po kayo sa aking mga dalangin, sa aking mga dasal, na sana kayo rin ay huwag niyong ipagkait ang katotohanan nito, ang magandang balitang ito, upang sama-sama po tayo na ating aanihin ang mga mabubuting gawa po natin sa mundong ito. Paki-share na lang po, paki-like po nito at gumawa po kayo ng mga komento. Tawagan po ninyo ako. Ibinigay ko na po sa inyo ang aking telepono. At gawin po ninyo ang pagsaliksik sa Isa Dawa Channel. At diyan po ninyo makikita ang mga ginagawa po natin na pagsama-sama sa tuwing Huwebes ng hapon. Ako po ay muli nagpapasalamat sa Allah sa inyo na nakikinig. Paki-share, paki-subscribe, paki-bahagi upang sa ganun marami pa po ang makikinabang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.